Nang muntika na naman siyang matumba, binuhat na siya nito papunta sa may sasakyan nito. Mika, we're here. Gising sa kanya ni Marco na makarating sa may condo unit niya. Ungo lamang ang narinig niya at tila wala pa sa sarili. Bumaba ito at binuhat siya. Wala siya nagawa dahil talagang nanlalambot ang pakiramdam niya at wala siyang lakas. Kumapit na lamang siya sa may leeg nito habang nakapikit. She wants to vomit na siya namang ginawa niya. Hey! Sabi ni Marco, gulat na gulat. Sinukahan niya ang damit nito. Naramdaman niyang ibinaba siya nito sa loob ng banyo ng kanyang kwarto. Mika, are you okay? Hindi ka dapat umiinom ng marami. Nag-aalalang sabi nito. Don't tell me what to do. Asik niya rito at tumagikik. Nahihilo siya pero alam niya pa rin ang nangyayari. Kinuha niya ang hose ng shower at bigla niyang binasa ang katawan kahit may suot pang damit. Mika, wait! You need to remove your clothes. I'll just go out. Pero bago pa nito matapos ang sasabihin, tinutok niya rito ang hose. Mika, stop! Sabi nito at pilit kinukuha ang hose mula sa kanya. You need to take a bath. Amoy suka ka na, Gamboa. And this is your fault. Walang emosyong sabi nito. At ganap na nakuha ang hose mula sa kanya at pinatay. Bigla niyang niyakap si Marco. Baby, I miss you so much. Why did you leave me? At tuloy-tuloy na umagos sa mga luha sa kanyang mga mata. She badly missed her fiancé so much. Nang akmang hihiwalay si Marco sa kanya, lalo niyang hinigpitan ang pagkakayakap niya rito. Please, Marco, kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang, hayaan mo kong isipin na ikaw si Miko. Just this once, please. Humahagulgol na pakiusap niya rito. Kaya na maramdaman niyang niyakap siya pabalik ni Marco, lalong lumakas ang iyak niya. Hush, baby, don't cry. I'm here. Mahinang bulong ni Marco sa kanya. Nakaramdam siya ng kapayapaan sa mga bisig nito. Parang hinihilang talukap ng mga mata niya para pumikit at matulog. Naramdaman niyang binuhat siya nito at inihiga sa may kama. Wait me here. I'll just call someone para bihisan ka. At akmang tatalikod na to nang hawakan niya ang kamay nito. Please, Marco. Help me get over with him. Tulungan mo akong makalimutan ng kapatid mo. At muli na naman siyang umiyak. Dahan-dahan naman tong umupo sa may gilid ng kama. Shh! I will. Just trust me, okay? Malambing na sabi nito at hinalikan ng noon niya at tuluyan na tong lumabas. Nagising siya sa sinig ng araw na tumatama sa mukha niya. Nakatulog siya. What happened last night? Tanong niya sa sarili. Iba na ang suot niyang damit. Nanlaki ang kanyang mga mata nang maisip niya ang mga nangyari. Si Marco? Tumayo siya kahit masakit pa ang kanyang ulo dahil na rin sa hangover. Agad siyang nag-shower at nagbihis. Pagbaba niya, nakita niyang may nakandang pagkain sa may lamesa. Nang lumapit siya, merong isang baso ng tubig at gamot. Drink this. It's for your hangover, Marco. Napangiti siya na mabasa yon. Pareho din pala sila ni Marco na sweet. Naisip niya, why not give Marco a chance? Aaminin niya, she felt relieved nang yakapin siya ng lalaki at aluin. Dahil napag-isip-isip niyang kahit anong gawin niya, Miko never come back. Kahit masakit, kahit mahirap, maybe she needs to forget him sa tulong na rin ni Marco. Kaya masaya siyang pumunta sa school at hinanap si Marco. Nakita niya ang mga nagtatakang mukha ng mga classmate ni Marco. Where's Marco? Tanong niya isa sa mga to. And why the hell are you looking for our president? Nakataas giling na sagot ng isa sa mga to. Why the hell do you care too? Just answer me, bitch. Iritang sagot niya rito. Napaka-hot-tempered niya talagang tao. Lumapit to sa kanya at akmang sasampalin siya nang may pumigil at humawak sa kamay nito mula sa likuran niya. Nang lingunin niya to, nagulat siya. It's Marco. Try to hurt her and you will be sorry. Seryosong sabi nito sa babae. At the back of her mind, she's so happy. Pinandilatan niya ng mga mata ang babae. Pagkatapos ay galit na umalis ito. What brought you here? Are you okay now? Baling nito sa kanya. I just want to talk with you, pwede ba? Medyo nahihiyang sabi niya rito. Come. At hinila siya nito sa dulo ng corridor kung saan walang masyadong taong dumaraan. Speak. Sabi nito pagkaraan ng halos 5 minutong walang umiimik sa kanilang dalawa. Pumapayag na ako. Sabi niya habang nakatingin sa mga estudyante na naghaharutan sa ibaba. Nasa ikalawang palapag kasi sila ng building na eskwelahang iyon. Hindi to umimik. Nang tingnan niya to, seryoso nitong nakatingin sa paligid. Are you changing your mind now? No, I will not do that. Pero kagaya nga ng sinabi ko noon, we will get married kapag nakagraduate na ako. Nakatingin pa rin sa paligid na sabi nito. Not a problem. Since you're my fiancé now, I will expect na hindi ka na makikipagrelasyon sa kahit sinong babae.
Seryosong sabi niya rito. From now on, Marco J. Gamboa is mine. Hey Marco, what do you want me to call you? Babe? Baby? Honey? Nakangiting tanong sa kanya ni Mika. Napahinto siya sa paglalakad kaya huminto rin to at umabrisyete sa isang braso niya. Why? Takang tanong nito sa kanya. Do we still need that? Kunot noong tanong niya. Di niya tuloy alam kung tama talaga itong ginagawa niya. Awa lang ang tayong nararamdaman niya para sa babae at ang pangako niya sa kakambal. Okay, mukhang wala kang maisip, so baby na lang. Masiglang sabi nito at inakay na siya para maglakad ulit. Di rin niya alam kung anong dahilan nito at pumayag tong magpakasal sa kanya. He still remember how disgusting her face kapag sasabihin niya noon ang tungkol sa kagustuhan niyang magpakasal dito. Mika, just go to your room. Your class is about to start. Sabi niya rito at tinanggal ang pagkakahawak ng mga kamay nito sa isang braso niya. Pero sa halip umalis, pumasok to sa loob at tuloy-tuloy na naglakad hanggang sa may gitnang bahagi ng kwartong yon. Doon sa may pwesto ng kanilang professor, mabuti na lang at wala pa ito. Listen everyone, I would like you to know that Marco and I are officially on, and soon, we will get married. Malakas at nakangising sabi ni Mika. Halos manlaki ang mga mata niya sa narinig. My God, what is she doing? And now that he's mine, wala nang sino man ang pupwedeng lumandi sa kanya. Taas kilin na sabi pa nito, lalong-lalo na sa mga babaeng kaklase niya na naroon. Mabilis naman niya tong pinuntahan at hinila palabas. What are you doing? I am just protecting what's mine. For goodness sake, Mika, you don't need to do that. Why? Do you still have plans to flirt around? Remember, fiancé mo ko / girlfriend. So wag silang magkakamaling kalabanin ng isang Mika Agustin dahil makikita nilang hinahanap nila. At tuloy na tong umalis at mabilis na iniwan siya. Napapailing na lamang siya at napabuntong hininga. What will I do para magtino ka? Tanong niya sa sarili niya. The next day was so beyond expectation. Sinampal ni Mika ang isa sa mga officer ng department nila dahil nakita nito yon na naka-abresyete sa kanya. The next day, sinabunutan naman itong isang kaklase niya dahil naabutan magkausap sila. I really don't know what to do with her. Mika! Ines na tawag niya rito nung lampasan lamang siya nito. Yes, baby? Nakangising sagot nito sa kanya nang huminto ito. Can you please stop what you're doing? Doing what? Mika, don't play innocent. Bakit kailangan mo silang saktan at pahiya? They're not doing anything wrong. I told you walang sino mang po pwedeng kumalaban sa akin. Ang kay Mika lang. Tandaan mo yan, my Marco baby. At tumalikod na ito. Pero bago pa siya makalayo, hinablot niya ito. Why? Nagtatakang tanong nito sa kanya. Can you please stop wearing that short skirt? Naiiritang sabi niya rito. But why? I have a perfect pair of legs. Am I not allowed to show them off? Nakataas kilay pang sagot nito. I just don't want to be that reason para mabastos ka. So please stop wearing that short skirt. At binitawan niya na ito at mabilis na naglakad paalis. Narinig niya pa tong napahalakak. She is really crazy. At napapailing na lang na naglalakad. Kinuha niya ang cellphone niya sa bulsa nang marinig na mag-ring ito. Pero bago pa niya ito tuluyang masagot, bigla na lang itong nahulog at nagkalasog-lasog. What the? Nabitin ang sasabihin niya na mapatingin sa babaeng bumangga pala sa kanya. Oh my, I'm so sorry. Kita niyang takot sa mga mata nito at mabilis na lumuhod para pulutin ang mga parte ng cellphone niya na nagkahiwa-hiwalay. It's okay, miss. Stand up. I can take care of that. Nakangiting sabi niya rito. Di niya alam pero di man lang siya nakadama ng inis dahil sa nangyari sa cellphone niya. Hindi, baka pwede pa to. At pilit pa rin ang mga iyong pinupulot. Cellphone lang yan. Makakabili pa ako ulit ng ganyan. Come on. At tinulungan na itong makatayo. Nang mapagmasdan ng babae, para siyang nahipnotismo. Sobrang ganda nito. Aaminin niya maraming magaganda at mayayamang babae dito sa university, pero hindi maitatanggi na kakaiba ang likas nitong kagandahan. Nang mahimasmasan, nagpakilala siya rito. By the way, I am Marco J. Gamboa, and you are? Sabay lahad ng isang kamay. I'm Sabrine Kate Fajardo. Sabay abot nito ng kamay sa kanya. Napakalambot ng kamay nito. Your name really suits you. Hindi mapigil ang compliment niya rito. Teka, bakit parang problemado ka yata? Tanong niya na mapansing parang aligaga ito.
Nang malamang din ito mahanap ang klase niya, kaagad niyang hiniram ang certificate of registration nito. At halos mapangiti siya na malamang kaklase niya pala ito. Pagpasok nila sa classroom, agad nagbulong-bulungan ng mga classmate niya. Kitang-kita niyang matatalim na tingin ng mga ito kay Kate. Don't mind them. Nakangiting sabi niya sa babae na tila nahihiya dahil nakita niyang nakayuko lamang to. Halos buong araw sinamahan niya to sa buong klase dahil magkaklase naman sila. Pati sa kantin magkasabay rin silang kumain. Kate, wait! Tawag niya rito na makita niya tong papunta ng parking lot. Uuwi ka na ba? Hatid na kita. Ngiti niya rito. Di niya alam kung ano nag-udyok sa kanya para ihatid to. Samantalang hindi niya magawang ayain ihatid si Mika. Naku, wag na, salamat. May susundo na kasi sa akin. Nakangiting sagot nito. Boyfriend? Kinakabahang tanong niya. Hindi. Si Mang Domeng. Ngiti pa nito. Di niya alam kung ba't para nakahinga siya na maluwag nang marinig ang sagot nito. Nagpasya siyang hintayin na dumating ang sundo nito, pero halos ilang oras na silang naghihintay walang sundong dumating. Halos gabi na yon kaya't nagpasya siya na ihatid na ito, pero bago yon inayon niya muna itong kumain. Nung una nagdadalawang isip pa to pero mabilis ding napapayag. Halos 7:30 p.m. na nang ganap niya itong maihatid. Kita niya pa ang galit ng lalaking sumalubong dito na sa tingin niya parang pamilyar sa kanya pero pinagsawalang bahala na lamang niya ito. Pagdating sa condo unit, mabilis siyang pumasok at pabagsak na naupo sa may sofa. Mukhang pagod na pagod ka. Nag-enjoy ba kayo sa date ninyo ng babaeng kasama mo? Kita niya ang galit sa mga mata ni Mika na bigla na lamang sumulpot sa may harapan niya. What are you doing here? Gulat na tanong niya rito. Why? Am I not allowed to go here? Taas kilay pang tanong nito. I did not say that, but please Mika, not now. Pagod saan? Sa kababantay, kakahatid at pakikipag-date dyan sa bagong transferee sa school? No, Mika. Wala kaming ginagawang masama, okay? Nagiging mabait lang ako sa kanya just because bago pa lang siya rito at wala pang kakilala. Mahinahong paliwanag niya rito. Oh, really? Pero parang di ganun ang nakita ko kanina. Pasalamat ka nga, hindi ko sinugod. Leave her alone, Mika. I'm telling you. Biglang sabi niya sa pagkabigla. Kita niya ang gulat sa mata ng babae. Really? Marco? Sinisigawan mo ko dahil lang sa babaeng yon? Bigla siyang napatayo at hinawakan to sa magkabilang braso. Look, Mika, I did not mean to shout at you, but please, nakikiusap ako sa'yo. Pwede bang tigilan mo na yung pakikipag-away mo sa school? For goodness sake, hindi na tayo mga bata. Seryosong sabi niya rito habang diretsyong nakatingin sa mga mata nito. Saglit lang tong natigilan pero agad ding nakahuma. I will leave that bitch girl, basta ipangako mo. Hindi mo siya lalapitan. Sorry, but I cannot do that. Once and for all, Mika, hindi mo ako alipin na basta na lang susunod sa lahat ng gustuhin mo. Hindi na kita iyahatid. I'm tired at gusto ko nang magpahinga. At mabilis na tong iniwan sa sala at pumasok sa kwarto niya at nilak iyon. He knows that he is being rude pero anong magagawa niya? Napapagod din siya. Pero nagulat siya nang biglang bumukas ang pintuan ng kwarto niya at pumasok ito. What are you doing here? Paano ka nakapasok? I already locked my... Bago pa niya natapos ang sasabihin, ay nakangisi itong pinakita sa kanya isang duplicate key. Kung san-san mo kasi nilalagay, yan tuloy. Napulot ko. Sorry. At lalo pa nga lumaki ang ngisi nito. Mabilis na tong nilapitan at tinawakan sa isang braso. Please, Mika. Hindi ako nakikipagbiroon sa'yo. I'm tired. Walang ganang sabi niya. Pero parang wala itong pakailam at hinila isang braso. Mabilis sumiga sa kama niya. Wow! Ang lambot naman ng kama mo, Gamboa. I think I wanna sleep here. At mabilis pumasok sa kumot. Malalim siyang napabuntong hininga at pinipigilan ng galit. Oh, what are you still doing here? I thought you're tired. Taas kilay na tanong nito. Can you stop playing, please? What? I am not playing. I am serious here. We need to practice because we will get married anytime soon. Ngiti nito sa kanya na lalong kinainis niya. Oh, crap! Ines na sabi niya at mabilis lumabas at kinuha ang susi niya. Where are you going? Ines na sabi ni Mika na nakasunod pa rin sa kanya. Ines na hinarap niya ito. Can you just please leave me alone kahit ngayon lang? Nakakairita ka na. Galat na sigaw niya na kinatigil nito at kinagulat. Mabilis tong tumalikod at tumakbo. He feels guilty. Gusto man niya tong sundan, hindi niya ginawa.
She needs to learn her lessons. Kinabukasan maaga siyang pumasok. Sakto naman niyang nakita si Sabrine at binusinahan. Kitang-kita pa niya ang pagkagulat nito. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at pinuntahan ito. Hey, kumusta? Pinagalitan ka ba ng kuya mo? Kita naman niya ang gulat sa mga mata nito. Hindi naman. Pinagsabihan lang ng konti. Iwas na tingin ito. Come on, I'll treat you breakfast para naman makabawi ako. Ngiti niya at mabilis itong hinila bago pa to makapagprotesta. Umupo sila sa may sulok na parte ng kantin. So, what do you want for breakfast? Ngiti niya rito. Pancake would be great. Ngiti nito na tila nagpahinto sa mundo niya. Pero bago pa tumulong laway niya sa pagkatulala dito ay mabilis na siyang umalis. Good morning, Press! Bati sa kanya ng mga nadaraanan niyang mga estudyante na kumakain din sa kantin. Good morning too. Masayang bati niya sa mga ito. Parang ang gaan-gaan kasi ng pakiramdam niya. Pero ilang minuto pa lang siyang nakatayo roon, bigla nang tinawag ang pansin niya ng isang estudyante rin. Press, si Mika mukhang may inaaway na naman. Sabi nito sa kanya habang nakatingin sa may gawin ng mga ito. Nanlalaki ang mga matang, mabilis siyang naglakad at pinuntahan ng mga ito. Pero bago pa siya turiyan makalapit na isaboy na ni Mika kay Sabrine ang 1 litro yata ng tubig na hawak-hawak nito. Mika, what are you doing? Galit na sabi niya nang ganap ng makalapit. Taas-kili naman siyang hinarap ng babae. I am just teaching her lesson, sweetheart. Ngisi nito at mabilis nang umalis. Nang umalis to'y mabilis naman niyang binalingan si Sab. Are you okay? Come on. I'll bring you home para makapagpalit ka. Alalang sabi niya rito. Ano ka ba? Okay lang to. Tubig lang to at matutuyo din. Ngiti nito sa kanya. Sige na, baka magkasakit ka pa. Pilit niya rito at mabilis na tong hinila sa may sasakyan. Yung babae kanina, bakit sinabi niya na fiancé mo siya? Biglang tanong naman ito sa kanya habang seryoso siyang nagmamaneho. Nahihiya kasi siya rito dahil sa ginawa ni Mika. Bigla naman siyang natahimik. Kahit kailan talaga hindi na magtitino ang babaeng yon. Inis na bulong niya sa isip. It's okay kung ayaw mong pag-usapan. Nahihiyang sabi nito sa kanya. She is my god sister. Fiancé siya ng kakambal ko. Pero namatay to sa mismong araw ng kasal nila. Seryosong sabi niya. Kaya't nangako ko na pakakasalan ko siya after graduation. Oh, I'm sorry kung natanong ko ha. Apologetic na sabi nito. No, it's okay. We're here. Ngiti niya rito at huminto na makita ang isang kotse na galing sa loob at huminto rin. Kita niya ang aboridong mukha ng lalaki nang bumaba ito sa may kotse. It's him, yung kapatid ni Sab. Nang bumaba si Sab, kita niyang sinalubong ito ng lalaki at mukhang nagtatalo ang mga ito. Kaya mabilis din siyang bumaba at sinundan to. Sab, I will just wait for you here. Biglang sabi niya rito. Pero bago pa to makasagot, nagsalita ng lalaki. No, you can go. Ako na maghahatid sa kanya. Inis na sabi nito sa kanya. Sandali lang siyang natigilan bago bumaling kay Sab. I will just see you in school then. Ngiti niya sa babae at mabilis nang umalis. Na makarating sa school, mabilis niyang hinanap si Mika, pero wala to sa hideout nito at ng mga kaibigan nito. Hanggang sa matapos ang buong araw, hindi na bumalik si Sab sa school. Saglit siyang dumaan sa may student council office, pagkatapos pumunta na ng parking lot, pero nandun si Mika at nakangiti siyang hinihintay. What took you so long? Ngisi nito sa kanya. Pero di niya to pinansin at mabilis binuksan ang sasakyan at pumasok. Mabilis din tong nakapasok sa sasakyan niya. What are you doing? Kunot noong tanong niya. What? Can't you see? Nakaupo ako kasi ihahatid mo ako sa kondo ko. Ngiti nito. But before that, you will take me for dinner. Ngiti pa nito at humarap sa kanya. Mika, I have a lot of things to do. Malapit ng intramurals and you know that. I need to finish all my tasks. Wala sa mood na sagot niya. Yeah, you're right. Kapag ako, pagod ka. Pero kapag yung babae mo, ang dami mong time. Great! Just great! Ines na sigaw nito. Mika, hindi sa ganon. Ganon yun. Di ba nag-promise ka kay Miko na hindi mo ako pababayaan? Taas kilay pang sabi nito. Matagal na lang tong tinitigan pagkatapos napabuntong hininga. Okay, you win. Where do you want to eat? Tanong niya rito. Kagad naman tong napangiti sa kanya at napahawak sa isang braso niya. Thank you, baby. I just want some Japanese ramen. Yung authentic, ha? Ngisi pa nito.
Tumango na lamang siya at mabilis na nagmaneho. Na makarating sa isang Japanese restaurant ay mabilis siyang bumaba. Pinagbukas pa ng pintuan ng sasakyan si Mika. Nagkusa na siya bago pa man to mag-tantrums. Thank you, baby. Ngiti nito at umabresyete pa sa isang braso niya. Na makapasok sa loob, kita niyang napalingon ibang mga lalaki kay Mika. He admit, maganda naman talaga si Mika. Sexy at maputi. But for him, she is not the type of girl he really wants. Ang gusto niya kasi sa isang babae yung simple lang, may pagkamahinhin at desente. He is not saying that Mika is not decent, but she is a spoiled and bratty girl. Ang gusto niya yung mga tipo ni Sab. Kagad siyang napangiti nang di niya namamalayan. Are you still with me? Ines na pukaw ni Mika sa atensyon niya na makaupo na sila. Yeah. I'm sorry. Naisip ko lang yung mga naiwan kong papers. Seryosong sabi niya. Let's order. Pero bigla na lang tong tumayo at simangot na naglakad palabas. Hey, what's wrong? I thought you want to eat. Kunot noong tanong niya. Nawalan na ako ng gana. Ihatid mo na ako sa kondo ko. Ines na sabi nito at mabilis lumapit sa sasakyan niya. Nakatitig lamang siya rito. What are you waiting for? Open this damn door for me. Taas kilay pang sabi nito na ikinailing na lamang niya at buntong hininga. Habang nagmamaneho siya, napasilyap siya kay Mika. Bakit ba ang dali nitong mainis? Matatagalan kaya niyang ugali nito? Why are you looking me at like that? Nagsisisi ka na ba? Why don't you act mature? I mean, we're not kids anymore. Kung may ayaw ka, pwede mong sabihin kesa bigla ka na lang mag-walk out na hindi ko man lang alam ang dahilan. Kalmadong sabi niya. At kasalanan ko pa ngayon. Let me remind you, Gamboa, you asked for this. Ikaw ang nagaya sa akin magpakasal kaya you don't have any right to dictate kung ano man dapat kong gawin. Sigaw nito. See? Kinakausap kita ng maayos pero agad kang nakasigaw. Mika, once and for all, yes, I ask you to marry me. But please, at least, be nice to me. Hindi mo ako kaaway. Maayos pang sabi niya. Magagalit ako kung kailan ko gustong magalit. At wala ka na magagawa doon because nakakulong ka na sa akin and please. Next time kapag kasama mo ako, huwag kang basta-basta na lang humingiti habang nakatulala because I definitely know that you're thinking of someone else. Galit na sabi nito at mabilis nang bumaba dahil sakto siyang huminto sa may kondo nito. Halos magulat pa siya sa lakas ng pagkakabalibag nito ng pinto ng sasakyan niya. Na makita tong pumasok sa entrance ng kondo, mabilis na rin siyang umalis. Habang nagmamaneho, nag-iisip siya. Tama nga ba ang desisyon niyang pakasalan ito? Pero nang maisip ang kapatid, bigla siyang napailing. He will never ever break his promise to his twin brother. Pero paano kaya niya mapapatino si Mika? Nang makarating sa may kondo niya, pagod siyang napaupo sa may sofa. He feels tired. Masyado na siyang na-stress kay Mika nitong mga nakarang araw. Pero mabuti na lang nandyan si Sab. Dahil kapag nakikita niya to, nabubuo ang mga araw niya. At yon ang kinatatakot niya. Ang mahulog siya sa iba.